Hindi lang naman siya kumpara kanino lang. Pag di ka matalino, huwag ka mag-medtech. Underappreciated yung mga medtech. Masaya po ba sa medtech? Tagakuha lang ng dugo ang mga medtech. Ang likod ng ugat ko! Curious naman. Uy, ayun! Pumasok na po ba sa isip ni Machim? Drawing ka pa sa health break. Sasabihin ko sa inyo, umiyak na lang kayo. Patulong. Parang may spark kami. Yun totoo. Hindi! So for today, ano gagawin natin? Sasagot tayo ng common questions about sa medtech program. And so, nandito yung mga questions na aming naipon, na aming din sasagutin. Sino una? Siya. One of the girls. Tina. Yung unang question, most rewarding part ng pagiging medtech student. Sino gusto Yung mo doon? pinaka-rewarding part, yung malalaman mo na kung ano yung natututunan natin ngayon, pwede natin magamit yun sa pag-save ng lives. Tsaka, feeling ko na rin na habang nagla-laboratory procedures tayo, tsaka yung pagkaalam lang natin na kung paano na-detect yung mga disease, feeling ko na nakaka-contribute na tayo sa society. May gusto kong magdagdag. Hindi, nasabi na ako lahat yan. Sabi nga sige, napakagaling talaga. O, next Sobrang talino question. yan eh. Ako. Ito. Ready? Yes. Para kanino po ba ang kursong ito? Para kanino? Para sa mga tao masisipag, matutsaga, at talagang gusto mag-medtech. Pag none of the above, mag-isip ka. Tama naman. Kasi naman kapag ganun. O kaya ako nag-iisip na ako ngayon. Hindi lang naman siya kumpara kanino lang. Dapat bukal din sa loob mo yung course na kukunin mo. May mga naririnig kasi ko na nagsasabi, pag di ka matalino, huwag ka mag-medtech. Hindi siya about sa pagiging matalino. Kahit matalino ka pa, kung wala kang matyaga at hindi mo gusto yung ginagawa mo, wala kang mararating. Choose what you like, what you love. Ako na? Oh, haba. Why do many medtech professionals choose to work abroad? Ako, for me, I think yung dahilan is mas maraming benefits sa abroad, and then yung salary mas mataas, ganyan. And feeling ko kaya mas pinipili nila doon kasi yung time na nagtatrabaho sila, match siya sa salary na nare-receive nila. Hindi parang kahit pagod sila, natatanggap nila yung tamang sahod na equivalent doon sa pagod nila. At saka possible din kasi sa abroad, maraming nag-offer ng good opportunities and baka mas mahasa doon yung skills mo na hindi masyado na-offer dito sa Pilipinas. Hindi lang sila nakukulong talaga sa laboratory. Yes. Madami pa silang pwedeng magawa, mapuntahan. Tsaka feeling ko if enough yung salary na binibigay dito sa Pilipinas, di rin naman nila gugustuhin mag-abroad. Totoo. Kasi mas masarap dito sa Pilipinas kasama yung pamilya mo. Okay, next na. Knowing na underappreciated ang medtechs, why continue? So, ayun nga, madalas nating naririnig na underappreciated yung mga medtech, no? Kasi, iba, hindi natin sila madalas nakikita. Akala natin yung kumukuha ng mga dugo natin, nagpa-process ng mga lab results natin, yung mga nursing, saka yung ibang departments. Pero, tayo nga yung, sa atin ang gagaling yung mga lab results nila. Nagko-continue ako kasi nakaka-motivate na malaman na kahit hindi tayo frontliners katulad ng mga nursing doctors, sa atin pa rin nanggagaling yung mga diagnosis na ginagamit nila. Ang next question. Bitin ba? Well, kung gusto nyong mapanood ang buong vlog namin, nasa website namin yan. Just click the link in the description to visit our website and continue watching. And we also have other content there, like vlogs. So, check it out, guys!